labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Etong bagyo po na ito ay may potensyal na maging super typhoon kapag nakapasok na sa loob ng ating PAR pagdating po ng Biyernes ng gabi hanggang sa Sabado ho ng madaling araw. So ngayon po aalamin natin yung mga lugar na kanyang madadaanan, lalo na po ang malaking bahagi po ng Visayas. Una po nitong madadaanan ang ilang bahagi po ng Eastern Visayas, pero paglilinaw lamang po, hindi direktang maglalandfall or direktang tatama ang bagyong Yuan dyan po sa Eastern Visayas, para din sa mga kababayan natin sa Eastern Visayas, hindi sila masyadong mangamba, no? Trap o extension lamang ng hangin ang makakaapekto dyan. Tara, silipin po muna natin yung ating live weather system na ginagamit para makita nyo ho ng mabuti yung galaw at kilos po ng bagyong Yuan. So ngayon po, kung makikita nyo sa ating pinaka live weather radar and system, ang bagyong Yuan po ay mas lumawak pa yung kanyang sirkulasyon